Ang pinaka-unique na sinabi ng nanay ko, o ayan, hinayaan nyo na naman, daganan kayo na satanas. Hindi na kayo bumangon dyan. Magpapatalo ba kayo? Ganon. Yun ang pinaka-unique na sinabi ng nanay ko. Pero ang karaniwan talaga sinasabi, para kayong may mga pension, may mga katulong. Bumangon na kayo dyan. Kumilos na, tanghali na. Ganon. Ganon din ba sa inyo, guys? Alam niyo ba, guys, na ang katamaran ay isa sa mga dahilan kung bakit ka naghihirap. Ayan, meron tayong poverty, unfulfilled needs, missed opportunities, public dishonor, and dependency, and ruin and decay. So, yun guys, 'di ba? Maraming naghihirap kasi ganun ang kanilang pag-iisip. Ang ilang ugali, pinapairal ang katamaran. Kaya sabi na, sana kung pinanganak kang mahirap, huwag ka rin mamatay na mahirap. Nasa iyo na lang yun. Pagkilos kung paano mo itatawid ang iyong buhay, kung paano mo pauunlarin ang iyong buhay. Minsan kaya parang ang bigat-bigat ng katawan mo, ayaw mong kumilos, para kang dinagdanan at sinakloban ng 10 kabayo. Tanghihina ka, wala ka namang ginagawa. Yung pala, kulang ka sa tulog, napuyat ka sa wala namang dahilan, yung distraction na yan, doon ka napuyat. Kaya yun, nakakaramdam ka ng katamaran. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, today video guys, panibagong topic na naman tayo. So today video guys is all about laziness. Ayan, katamaran, tamad. Yan, dami na natin si Juan Tamad. Pipitasin na lang yung bunga ng prutas, kung anong prutas man yan. Bayabas, santol, mangga, o ano, pipitasin na lang, hindi pa pinitas, hahayaan niya na mahulog sa bunganga niya. Dahil sa katamaran, di ba? So, yun ang ating pag-uusapan. It's all about laziness. So, ano ba tong laziness na tinatawag? Unahin muna natin kay Wikipedia. Ayon kay Wikipedia, ang laziness is emotional disinclination to activity or exertion despite having the ability to act or to exert oneself. It is often used as a pejorative terms for a person seen to be lazy, include couch potato, slacker, and blazer. Blazer. Ano ba itong blazer? So, tingnan muna natin. Ang blazer ay someone who relies on the effort of other people and wants to have things without working for them. So, katamaran nga yun. Talagang umaasa ka na lang sa tao na makuha mo lang yung gusto mo, na hindi mo naman pinagpawisan, pinagpaguran. Parang free na yun, parang, di ba? So, ayon naman kay Merriam-Webster, ang laziness is defined as a disinclination to activity or exertion despite being able to act or exert oneself. So, kay Oxford Dictionary naman, laziness is the quality of being unwilling to work or use energy, idleness. Kay Cambridge Dictionary naman, laziness refers to not liking to work hard or to be active. Guys, ganyan din ako. Laziness, umaatake minsan. Pero, oras na talagang tinatamad ka. Pero, iba din yung katamaran na naging, nasa katauhan mo na yung katamaran. Mali na rin yun. It's a no-no na rin. Wala ka namang kapansanan. Bakit hindi ka kumilos, di ba?
Yun. Parang, di ka naman pilay, di ka naman, buti pa nga yung iba na may mga kapansanan, kumikilos eh. Ikaw pa kaya, di ba, na walang kapansanan. Kilos-kilos, galaw-galaw naman. Exert mo naman yung mga lakas mo sa katawan mo, yung pawis mo, di ba? Sayang naman, kompleto ang katawan mo, wala ka namang kapansanan. Ano lang yun, kumbaga intro. So, ito, what causes laziness? It is dimming behavior. Lazy is a matter of opinion, so it doesn't necessarily have a specific cause. So, wala naman daw specific cause. There is research that suggests things like age, habitual behavior, environment, and energy, willpower, personality, and level of distraction can make someone procrastinate or not. Dad? Pwede rin. Siguro dahil sa mga nagkakaedad na, mga ganun, sa mga katandaan. Kaya yun. Habitual behavior, maaari rin. Habitual behavior, naging habit na yung katamaran. Kaya ayaw ng kumilos. Environment, siguro sa kapaligiran mo, yung nakalakihan mo, yung kung anong mga nakikita mo, paligiran mo. Yan, environment na kinalakihan mo. Ano bang mga klaseng mga kasamahan mo. Yung environment mo, bakit ba? Yun ang nagiging cause ng katamaran minsan ng isang tao. Next naman, yung energy. Low energy. Yung iba naman, yung willpower. Nawawala yung iyong will magtrabaho, parang ganun. Next, yung personality. Personalidad na talaga yung katamaran. Next naman is level of distraction. Ayun, maaari dahil sa marami ka ng, halimbawa, television, doon ka na lang nakapokus. Parang nanonood ka na lang na wala na yung iyong power to work, na kumilos, nakatutok ka na lang dun sa mga social media, TV, laro, ano pa ba? Kaya minsan nagiging tamad na rin ang mga kabataan ngayon dahil sa mga games na ginagawa nila. Puro na lang pag inutusan mo, wait lang. 'Di ba? Kaya yun, maaring yun. Level of distraction, isa yun. Causes of laziness, lack of interest. Parang hindi mo feel yung ano na yun, work na yun, kaya ganun. And then fear, meron kang takot, kaya natatamad ka. Next ay low self-esteem, parang kulang ka sa iyong tiwala sa sarili, kaya ganun. And then lack of sleep or exercise, ayun na nga, ang pinaka siguro rin. Kasi 'di ba minsan kaya parang ang bigat-bigat ng katawan mo, ayaw mong kumilos, para kang dinagdanan at sinakloban ng 10 kabayo. And then naman ay mental or physical health issue. Ayan. Minsan din ganun sa physical issues, yung may disability. Alam niyo ba guys na ang katamaran ay isa sa mga dahilan kung bakit ka naghihirap. Kahit hindi ka naman yumaman, basta meron kang pinagkukunan ng iyong pang-araw-araw para sa basic needs mo in your daily life, di ba? At kung meron kang pangangailangan in case of emergency, meron kang madudukot. Unfulfilled needs, yung mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw, hindi mo napupunan. Or yung iba, halimbawa, meron kang pamilya, meron kang anak, hindi mo na ibibigay yung kanilang mga kailangang, halimbawa, pantusto sa kanilang pag-aaral. Marami akong nakikita niyan guys, mga tatay. Dahil sa katamaran nilang mga tatay na gusto na lang ay maglasing, magsugal, kaysa magtrabaho. Ayun, yung napairal nila, hindi napupunan.
Next ay missed opportunities. Ayun, sayang. Dahil sa katamaran mo, marami kang mga oportunidad pinapakawalan. Na sayang, yun na, mayroon ka na sanang pagkakataon na makakuha ng isang magandang opportunities. Dahil sa katamaran mo, ayun, nawala. Nag-evaporate tuloy. Sayang. Maaring, yun ang tulay para sa ikakaunlad ng iyong buhay. Diba? Next ay public dishonor. Ano ba yan? Huwag na yung ano yan. Kasi tambay naman yan. Tamad naman yan. O diba parang hindi maganda ang resulta ang isang katamaran ng isang tao. Parang na-dishonor. Parang na-down ang iyong pagkatao, ang iyong personalidad ng dahil sa katamaran. Next ay dependency. Ayan, parang sa isang gobyerno din. Yan. Parang yung mga anong tawag doon? Yung mga nakakatanggap ng ayuda. Ay, sinasabi. Marami ako naririnig na yung mga nagbabayad ng tax. Sabi nila, trabaho sila ng trabaho, bayad sila ng bayad ng tax, napupunta lang sa mga tambay, sa mga walang trabaho, yung kanilang binabayad na tax. Parang dumidepende na lang ang mga tambay, ang mga walang trabaho sa gobyerno. Pagdating naman sa tao, parang yung kakilala ko rin dati, dahil yung ate niya nagja-Japan, nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na siya kumikilos, hindi na siya nagtrabaho, dumidepende na lang siya sa padala, sa suporta ng kanyang mga kamag-anak, ate or kuya, kung sino man ang nagbibigay ng support. Ruin and decay. Ayan. Nabubulok ka na lang sa isang tabi. Nasisira na lang ang iyong mga pinag-aralan. At dahil sa iyong katamaran. So, sayang. Alam niyo ba guys, share ko lang din, na ang katamaran na isa ring kasalanan. Sabi laziness is a sin because it, like all other sin, separates us from God. Work is built into His character. And we created in His image are created to work. When we sit idle, we shrink from His presence, never His desire or intent. Meron nga sa Bible, sabi na, huwag pakainin ang mga tamad. Ilalagay ko yun guys, yung Bible verse na yun. Kasi totoo naman, di ba? Kahit nga tayong mga magulang or nanay, kapag tamad yung mga anak, sasabihan natin, hayaan mo yan, huwag mo tirahan ng, ng pagkain. Sige, ubusin yan. Tamad naman yung batang yan, parang ganun. Di ba? Parang kahit tayo naiinis tayo minsan sa mga tamad. Lalo pa kaya ang ating Panginoon. I-share ko rin sa inyo sa my part 2 kasi pag kasi masyadong mahaba. So, gagawa na naman ako ng part 2 kung paano yung i-overcome ang laziness. So, sana guys mayroon kayong tutunan dito sa aking munting topic. Kung nagustuhan nyo to guys, itong aking shinare na topic about laziness, please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And don't forget, Jesus loves you so much. And God bless everyone. Until the next video, bye!